yon o pundok o katilingban sa Dios muning gitawag og Jesus Kingdom. Sa to pa, ang meaning sa kingdom, ako ipasabot ninyo, kingdom, ang bot pasabot, there is the king and his dominion. So wala ta maghisgot diri og kingdom of heaven kundi kingdom of God. So kanos ag gitukod ang gingharian sa Dios sa kalibutan? Atong lilion una ang Daniel, propesya ni sa Daniel kapitulo 2 versikulo 44 tama ni sa 45, no? Gisgutan dire nga ato lang i-summarize ang kining gingharian sa Dios nga tukuro niya nasa 45, mahitabo lang ni siya sa kaulahi ang mga adlaw. So dili pwede siya matukod sa 33 AD, no? Kay una man ang 33 AD ka sa 2005. So ang gisgutan dire kaulahian. So ulahi ang 2005 kaysa 33 AD. So kining Jesus Kingdom dili ni mao ang gitukod ni Kristo, ha? No, dinhi sa kalibutan nga ningon siya nga nining bato Pedro pagatukuron ko ang akong iglesia. So dili pwede nga moangkon ko ana. Dili pwede kay ngano man. Kato laing turil to, no? Turil to sa mga gitawag og Kristiyanos, no? Kristiyanos to. Dili kami di man mi Kristiyanos. Gitawag mig mga isusyanhon. Mga pinatikan nagdala sa ngalan sa Ginoo. Gibutang sa agtang. Pero gisigutan diya sa mga Biblia referensya nga bisan ang Commentary of the New Testament prepared by the Catholic Biblical Association gisulat atong 1942, no? Nga ang katawo sa kaulahi ang mga adlaw dunay ngalan sa Ginoo sa Dios agtang, dunay ngalan sa Dios agtang. Dahil gitawag ni og mga branded people of God sumala sa ilang libro. Then ingon po ang mga dictionary, Bible dictionary, nga usa ka ilhanan nga katawhan gyud sa Dios. Ingon po diha sa ikaduhang Timoteo sumala sa isgot ni Apostol Pablo nga motungha gyud ang gitawag og solid foundation of God. Gitawag og solid nga patukuranan sa Dios nga mga pinatikan o mga selyado. Na sa King James Version sa chapter 2 Timothy chapter 2 verse 19. So natuman ang mga propesya nila, ang ilang mga sulti natuman karong mga panahon na. So kami gitawag lang mi og kining saha, no? Dili gyud kami ang tinuod nga gitanom. Para bitaw ni sa saging. Ang usa ka saging gitanom dayon pagpurel na ato saging atong punuan na, pagkaputol na ato kay gulang na, hinog na, then ang kining saha dili pud pwede nga mosapaw ka sa punuan. Dito po ka moturok sa punuan, dili. Kundi diri gyud ka sa kilid. Kay gitawag man ni sa Bible og saha. Og sa kahoy pa gitawag og branch o sanga, no? Wa mo gyud sanga nga sa pinutlan diha po ka moturok. So sa pinutlan diri gyud ka moturok sa musubol sa kilid sa pinutlan. So ang iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo nga natukod sa Bible sumala nasulat sa Biblia nga iyang gitukod atong 33 AD naa gitanom o naa naturok sa gitawag og Middle East tungod kay didto man kini siya tukura sa Jerusalem o Middle East. Dayon ang iyang sanga, ang iyang saha di pud pwede nga moturok dito sa Middle East, naa sa Far East. So dinhi ko niya gipagkatao, no? Tungod kay ako man ang mutuman siyang plano, no? Ningon diri sa Zacarias chapter 3 verse 8. Confraternity Bible atong gigamit, gibutang dinhi. Mo ni gitawag og laing turil. Dili nimo Kristiyano sa dili kami tinukod kun dili saha lang mi nga naa migimaw sa Far East. Ang
Mother Church na mugna dito sa Middle East, mo to ang real nga Christian, ay real nga Katoliko. Dili ning Kristiyano ron, dili po ning Katoliko karon. Wala naman to sila ingon sa Bible, gihulot naman sila patay. So naami karon migimaw sa Far East. Aton tanawon ang Bible og tinuod ba ning akong pag-claim karon, no? Ulaw kay mo ang konta nya dili tinuod. Parehang Felix Manalo nga nangangkon siya, no? Way basihan siyang pagpangangkon di gyud tinuod. Ato ni Isaiah ron. Ningon sa Zacarias chapter 3 verse 8 butang dire, "Hear, O Isuswa, thou high priest, no? Thou and thy friends that dwell before thee, for they are pretending men. For behold, I will bring my servant in the Orient." Siya pagkatawhon ko niya ang iyang alagad dito sa Orient. Bible atong gibasa. Di ato lilion unsa ning Orient. Atong suportaan og dokumento unsa ning Orient. Ingon ang American Educator Encyclopedia, volume 11, page 86 to 87 giingon dire, Orient, the countries of East or rising sun. The term may refer to all of Asia or only to Eastern Asia, the Far East. So, ang giskutan sa Biblia, atong gibasa karon sa Zacarias chapter 3, niingon siya ngadto kang Josue, nga akong pagkatawhon ang akong alagad diha sa Orient. So, Orient man giskutan, atong gibasa ang American Educator Encyclopedia, volume 11, page 86 to 87, gibutang dire, nga ang Far East maurasab ang Orient. So di modo isakto ang ingon sa Bible o isakto sa akong pamatuod nga kining turil, laing turil nga gisgutan diha niya sa Juan kapitulo 10 bersikulo 16 nga laing turil. So mao ni siya ang saha nga dinhi miturok sa Far East. Kining simbahan o kining simbahan na dili ako gatukod ni kundi ako lang ang ga-establishar. Ako lang ang ga-organize. Kay ang gatukod man gyud ani, si Papa Isos dito sa Middle East. No? Kato iyang simbahan. Unya kay wala naman iyang katawhan, so ang sanga o usaha dito ragikan sa punuan. Hinumduma na saging, no? So diya sa saging pagputol sa punuan, kasumala sa Biblia ang Mother Church, patay naman sila, sumuning kami nga gitawag nga misubol, miguho dinhi sa Far East. Sumala sa Biblia o sa mga referensya. Kami ang gisgutan sa Juan 10, versikulo 16, nga doon ako'y lain nga karniro, nga dili sakop ining turila, so di ni Kristiyanos. Yung sa ingon niya, kinanglan ako sa silang manduan. Dahil moabot unya ang adlaw nga usara unya ang panon o usara ang magbalantay. So muna may igsoon, sumala sa gisgutan sa Biblia, no? Ang giingon usab sa Isaias kapitulo 46 ato sang basahon, kining gitawag og connecting verse ni siya, sumpay. Ningon ang Isaias kapitulo 46 versikulo 11. Ningon siya rin, kini siyang versikulo diyan ko ni Felix Manalo, no? Pero ato ni saysayan karon og si Felix Manalo begini. Ato maning humanon karog saysay. Ningon siya sa 11. Isaias kapitulo 46 versikulo 11. Nagtawag akog usa ka dumadagit nga langgam gikan sa silangan. So gikan sa silangan is atong gisgutan karon na tao ang iyang alagad, iyang gipakatao ingon ang Zacarias diha sa Far East. Atong tanan og Far East bani ang gisgutan sa 11. Nagtawag ako usa ka dumadagit nga langgam gikan sa silangan. Ang tao sa akong pagtambag gikan sa usa ka halayo nga yuta. So halayong yuta sa silangan. So ikaw ni sabot anak, Far East ba nagdili? No?
Pero klaro ka ang gisgutan, halayong yuta sa silangan. So gitawag og Far East. Ako nga gisulti, ako usab nga pagahitabuon kini. Ako nga gitinguha, ako nga gitinguha, ako usab nga pagahimuon. So kini siya maigsuon, no, dili lang kumuangkon kun dili ang imo lang kaugalingong hunahuna akong tugutan. Ug moingon ka nga ako ni nganong akong pong ilimod nga tinuod bang gyud. Pero gumuangkon ko karon nga ako ni ayaw di ko makon ngano di pa lang ka matuo. Imo pa lang kong bugal-bugalan mura hinungdan sa tong away. Ha? Mo nga pasagdan ko ug unsay naa si mga una. So atong tanawon igsoon kining lain na sa bersikulo. Kining gitawag og kingdom sa Dios. Giingon diri sa the book of the Bible sa page 16 gibutang diri. Naingon siya din akong basahon, the symbolic vision with the dream of Nebuchadnezzar set forth the successive establishment of 4 empires: Babylon, Persia, Greece, and Rome. The last empire is succeeded by the kingdom of God. So muna ni karon ang the last empire, muning gitawag the Jesus kingdom. So nagdala na gyud siyang ngalan. So muna bigson ingon po diri sa Matthew 6 versikulo 33, no? Kay miingon ta karon sa panahon ni Kristo gitukod yang kingdom. Murag lisod kay tuhuan nato kay nganuman. Sumala sa iyang sulat ni siya, seek first the kingdom of God and His righteousness. So seek first. So kining sulata igsoon dili kay sa ila ning panahon na kun dili karong panahon na sa pagdihag establisar na ang iyang kingdom sa tuig 2005. Kining sulata gitawag ni siya og prophetic, no? Dili sa ilang panahon kun dili karon nga panahon kay nganuman. Sa Matthew 6 nagtudlo siya sa pag-ampo sa iyang katawhang Kristiyanos. Unsa ingon? Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagasimbahon unta ang imong ngalan, paanhiah ang imong gingharian. So di modo sa panahon ni Kristo wala pa din ma-establishar ang iyang kingdom. Tingnan mo, nga nang ingon mo siya siyang ampo, paanhiah ang imong gingharian. So muna maigsoon kining mong karong sulat o matong nabasa sibo kayo kay nga naman ang ang kingdom sa Dios iyang gitukod niadtong panahon na ni Kristo. Nya tanawa si Kristo, dako naman siya, nagtudlo siya sa iyang mga tinun-an, no? Yung siya panhia ang imong gingharian. Sa to pa wala pa gili mo re. So ang katumanan sa iyang pag-ampo nga tukuron ang iyang gingharian ingon sa Daniel kapitulo 2 Daniel kapitulo 2 bersikulo 45 nga tukuron ang gingharian sa Dios gitawag og Jesus kingdom karon ang panahon na sa kaulahian. Kalingo mas sa kaulahian na tukuron. So muni karon igsoon akong pag-angkon na dili ingong gapataka ko pag-angkon tungod kay libas imong ginato sa Biblia og referensya. Karon kining Far East, no? Kaningon magtawag kog tao. Kinsa ni siya? So di na lang ta ingon nga magpaligoy-ligoy pa. Ato lang itug-an kay lisod kay nga gi-claim ra ba ni Felix Manalo. Ha? Ang Far East gitawag ni siya og the rising sun, no? Atong tan-awon. Chapter 7 verse 2 sa Apokalipsis o pinadayag gibutang din Chapter 7 verse 2 ta magsugod gibutang dire. And I saw another angel ascending from the rising of the sun, having the seal of living God. So ang ilhanan dai sa usa ka anghel nga iyang sinugo dunay silyo sa buhi nga Dios. So unsa may silyo sa buhi nga Dios? Sumala sa komentary nga gibutang dinhi sa Commentary of the New Testament
prepared by the Catholic Biblical Association, gisulat atong 1942, gibutang din he. The seal of living God is an emblem of security. This symbolism is taken from Ezekiel 9:4, servants of our God. The faithful, who are to be marked as slave, were branded, probably with the name of God and the Lamb. So ang ilhanan de sa usa ka sinugo sa Dios nga naa yang gipakataw sa pares, pinatikan, agipatik, agtang. Unsay patik sumala sa libro sa Biblia, iyang ngalan. So kamo nay hukom ana ug kinsa na kay ming kag ako, di ka na ako balibaran. Ngano ilimod pa man ako nga tinuod man gyud. Pero ming kag dili ako nganong pugson pug kanako di kam tuo. Ang importante lang, linaw lang ta. Peace lang ta. Kaya mo ko'y tuyo sa pagkikaway ninyo. Kung dili nagpamatuod naman ko base sa Biblia referensya. Kung di ka mo tuo, di lang ta mag-away. Basta moingon lang ko, nagkinis Felix Manalo, butbuton, kapataka lag kantes, taka lag pangangko, no? Siya ko ning anghel nga gikan sa silangan sa adlaw, o gitawag Far East. Then nagdala kuno siya sa silyo sa buhi nga Dios. Unsa ingon sa libro nga ang silyo sa Dios ngalan ibutang sa agtang tanawa. Ingon siya sa verse 3. Saying, do not harm the earth or the sea or the tree till we have sealed the servant of our God on their foreheads. Ha? Ug imong tiwason nagbasa, ang gipatikan diri 144,000 ka mga Israelitas. Sa matag usa ka banay sa Israel adunay 12 ka banay. Dahil kada banay ini patikan, ang patikan na po 12,000 ra ka buok. Nya 12,000 sila ka buok, sa matag banay nya 12 sila ka banay, 12,000 times 12 equals 144,000 ang napatikan. Ha? Sumala ingon sa Biblia, ang anghel kanong silangan sa adlaw, giingnan niyang upat ka anghel nga naa sa upat ka kantos kalibutan. East, west, north, south. Mao man ay upat ka kantos kalibutan. Giingnan niya ang upat pug ka anghel nga ayaw sa inyo dagmali ang dagat, ang kakahuyan, hangtod nga amo unang katimbrihan ang makatawhan sa Dios diha sa ilang agtang. Karon, ug moingon kakarog si Felix Manalo ni. Ang pangutana ang unang-una. Si Felix Manalo ba? Doon na sa ngalan sa Diyos agtang? Ikaw na itubag. Si Felix Manalo ba na? De, si Felix Manalo ba? Nakapatik ba siya sa 12 kabanay sa Israel? Nga 144,000 kabuking napatikan? Ikaw na po itubag. De, ug moingon kag siya, makarepresentar baka karog usa ka si Israel, usa ka Hudiyo. O 5 lang kabuk, aw, 2 lang kabuk. Ayaw lang ng 144,000, kidaghan naman na kayo. 2 lang kabuk, ipakita ko ng tawhanan nga gipatikan ni Felix Manalo. Gipatikan ang agtang ang gipatik ngalan sa Dios. Kay ato ingnon nga siya ni. Kini manggong mga tao god, no? Ako mo himumduman, no? Ang Biblia gihimo lang nilang panapi. Nagpataka na lagpukantes, nagpataka na lagpangangkon. Para guni Ilisoriano pagkakitag na gitawag sa Bible nga Church of God, himo po siya Church of God. Nya kay karon nangumustahay man ang mga Church of God sa Roma 16:16. Moingon siya apel siya ni nga napa man siya itlog siyang lulo. Ha? Wa gani mi mo angkon nga kami gyud ang saha. Ay ano mo angkon man pumong sang di man mi kami di man kay kami gitanom dito, di man kay kami tinokod. Mga real man tong Katoliko katong mga Kristiyano sa una. Kato Iglesia ni Cristo nga pag-abot sa tuig 107 nahimong Katoliko. Mabasa man na kay si Santo Ignacio of Antioch, siya man mo ay nagngalan sa tanan nga makatawhan sa Dios sa unang panahon nga nganlag o sa kangalan nga Katoliko. So ang mugna ang pulong Katoliko sa tuig 107 to 110 AD pinaagi sa baba ni Santo Ignacio sa Antioch. Karon kining Biblia karon gisulat sa wala pay tuig isa ka gatos. Ang propesya natuman karong panahon na metod ni pinadayag kapitulo 7. So sa dili pa
silutan ang kalibutan nining pito ka hampak o gitawag og 7 Great Tribulation. Doon na say usa ka alagad sa Dios gitawag servant of God nga usa ka anghel. Ay katingala nga doon anghel na himong tao nagpagkatao naga ni Dios na himong tao si Papa Jesus day. Tungod sa iyang gugman nagpakahimo siyang tao aron mag-antos siya. No? Dahil pagkatingala nga doon na siya gisugo kay iya manggisgutan na sa Zacarias nga iyang pagkataon niyang alagad. Asa niya pagkataon? Sa Paris. Sumala sa itong gibasa. Nga mo na imutuman siya mga plano. Kaya sa may plano na sa Diyos, ang pag-establisar o pagtukod siyang gingharian na siya. So, mao kani karon ang katumanan sa mao sa Bible. No? Dili na lang ko maglimod-limod o sa na diha. Kaya klaro, mampug kaayo. Tiaw-tiaw din ngalan sa Diyos among agtang. O tiaw-tiaw pa din ngalan. Pulbida, di ko ipatik oy. Nagasakit-sakit lang niya di tinood. May tatog ballpen lang ni o pentel pen kay pwedeng irison. Masin ko ni. Lisod po kaig mamati ko sa mga tao dito sa Israel. Unya ako ay patik. Lisod kayo. Pero nawas Felix Manalo. Pertimbot buto na. Siya ko nun eh. Nya mangayotan niya usalang katao nga doon ay patik sa agtang Hudiyo. Wagi kapakita. Nga naman, nangangkon naman sa sulat. Kini mahitabo unya inig-abot sa panahon. Inighuman akong sangyaw sa ngalan sa Dios diri sugod sa Pilipinas. Inighuman akong sangyaw. Di na magmahay ang tao kung moabot na ang katalagman. Di na sila magmahay. Pero karon dili pa pwede kang anuman. Bag-o pang gisangyaw ang ngalan sa Ginoo. Ug pipila pa lang ang midawat sa patik. No, gamay ra. Unya karon moabot ang katalagman ug mga adlaw o sunod tuig. Gamay ra kay maluwas. Kaya nga, pila na makabog pinatikan. Kaya ang laglagon sa Diyos, ingon ang pinadaya Kapitulo 9, versikulo 4, gibutang din ang laglagon, ang maigo sa mga katalagban, gibutang man din and they were told not to hurt the grass of the earth, or any green things, or any tree, but only those men who do not have God's seals upon their foreheads. Kinsa laglagon ang katong mga tao lamang nga walay patik sa Dios agtang. Muna nga karon nagsugod nako kay naman hapit na maabot. Hapit na matuman kining gitawag og 7 Great Tribulation sa Bible. Muna nga nagsugod ko karong mga panahon na. Kay buhan katong modawat siya ngalan, mauro niya toy maluwas. Sumala masulat sa Biblia. Muna karon di na lang ko magpaligoy-ligoy. Dili po ko mangangkon nga ako ni. Pero kung maingong kag ako ni, dili lang po ko mulimod kay ang tinuod man. Nanong di ko maangkon kay ngano man. Hilasan niya ka. Ano man, masinahon ra ba ka? Angkon ba po kag alagad sa Dios? Nya wa kay prueba, wa kay ebidensya. Kay lingon ang Bible lingon ang libro ng Biblia kay ang tinuod alagad sa Dios silyadong agtang. Arita sa Apokalipsis o Pinadayag Kapitulo 22 versikulo 3. Atong tanaw ni mga servants. And there shall be no more any accursed thing, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Sa ilahan na siyang servant. And they shall say his face, and his name shall be on their foreheads. Og mangangkon kang servant ka sa Dios, pagpuyo, wa kay ebidensya, wa kay prueba. Tinuod na ang mga servant sa unang panahon ni Papa Isos, sa wala pa moabot ning panahon na, sa wala pa sila mamatay, wa gyud bisan usang pinatikan ato. Ano man, ang 7 Great Tribulation dili man para silang panahon, kundi karon namang panahon na. Karon namang panahon na ang 7 Great Tribulation. Karon kung ang iyang alagad o servant dili magproklama, dili niya isugo ang pagpamatik. Unsa may kaluwasan siya mga alagad? Muna nga karon gipakataw ko ni Papa Isos sumala sa Bible haron pagtuman siyang plano. Kaya nga unsa may iyang plano? Pag-establishar siyang kingdom. So ang ilhanan siyang kingdom patik ngalan.
Ngalan niya nga ipatik sa agtang. Muna ang gitawag niya iyang katawan. Ha? So muna karon kining akong paghago karon nga nag-antos ko sa pila ka tuigan, no? Karon panahon na ang katumanan. Bahala nagmutuo bagag sa dili. Basta ang importante nga akong pagmatuod base sa Biblia ug referensya ug usa sa kamatuoran nga di ginipiki ang nasong agtang. Ngalan original yun ngalan sa Dios. Ayaw ingon nga, ayaw na ingon nga Hebrew ang ngalan sa Ginoo, Griego ang ngalan sa Ginoo. Ayaw na. Kaya naman, ang Dios diha na wa pa siya makahimog tao. Wala pa'y Hebrew, wa pa'y Griego, wa pa'y English, wa pa'y tao. Bida po ni istorya ay. Nya mingon nga Hebrew ang ngalan, wa pa gani tao, wa pa siya kabuhat ng tao. Lala siya ko siya magimo. So ang ngalan ana. So doon na po yung nangutan na sa atong text message nga sa kung apelido sa Ginoo. Huwag ko ikatugan mo ko sa apelido sa Ginoo naman. Lingom ang Biblia. Ngalan rin ito sa makabok ngalan. So doon na pa apelido sa paduhan ay ngalan. Kana apelido, gitawag biya po na og family name. Ngalan po na. Yung usara may ngalan. So muna mga igsoon, nga sumala sa Biblia natong gibasa karon. Kining giingon sa Biblia, no? Nga laing turil sumuni ang saha. Dili gini mo iyang gitanom. Ang gitanom niya butanta magtanom kag usa ka saging, di man na moturok kun saging, di man bunga og dito nimo saha mo imong kwaon mo itanom. So dalag yung punuan. So pagturok ato kining saha nga moturok sa kilid, di pa po ni siya mamunga kay nga naman wa pa man putla ang gitawag gitanom, wa pa man putla, wa pa man mumunga, wa pa man muhinog. Pero wala na saha. So sa pagwala na ang kanong gitawag og punuan, giputol na kay wala gilungag ng saging. So amo na po ning panahon nga dinhin maturok ang iyang kingdom, no? Nga gikan ra pud sa iyang saha. Agikan na po siyang punuan. So dili mi pwede nga mangangkon nga kato kami to iyang gitukod, kun dili saha lang mi sa iyang gitukod. Di kining giangkon ni Felix Manalo na kamo nalay hukom anak unsang kitinuod kay ano kining pinaday kapitulo 7 oh iya ra bang gi-claim nga siya ni. Ha? Iya ra bang gi-claim. Muna nga kamo nalay mo isabot anak, no? So pasaylo alang ko nga tingali masuko ka. Ang ako lang nagistorya lang ko sa tinuod. Kaya di man pwede nga ilimod taning mong kamatuoran. Na? Basta kay maingon lang ko nimo. Dawaton ako ug unsay imong una-una. Maingon kag dili ni ako, wa tay problema. Ayo, di po ko mugos nga naman. Lisod ka di ka mutuo mo hinungdan sa tong away. Pero maingon kag ako ni, usa man ako paglimod nga tinuod man pod. Ha? Alalag ilimod ako tinuod man kay kinsa man ko ni pinatikan karon be. Nagikan sa Fares. Nga moadtoon niya sa katawhang Israel aron patikan sila dito. Alisir ibobo ang mga katalagman. Unya na ko madto dito kung mahuman ako patik dinhi sa mga nasod. Ilabi na nasod Pilipinas. Dili sa mahitabo ang patik. Kaya ninyo man ang sa Isaias kapitulo 30 versikulo 27 ato sa basahon. Isaias kapitulo 30 bisagikan ang ngalan sa Ginoo. Ibutang diri. Isaias kapitulo Isaiah chapter 30 verse 27 gibutang diri. Behold, the name of the Lord cometh from afar. Yung siya pamilaw mo. Kaingalan sa Ginoo magagikan sa halayo kayong yuta. Alalang halayo yung yuta din ng Middle East. Ngang layo ang Far East man. So ay mo katingala nganong diri gagikan yung ngalan sa Ginoo, diri nagagikan ang pinatikan kaya naman nasulat mo sa Biblia. Ha? Mo man nasulat sa Bible, alalag to ison tanan, alalag dili na matuman. Nga bisan ako di man ko kapugong. No. Di man ko kabuot, di po ko kabalibad. Dili po ko ingon nga tinuod
lang kini ministeryo nako. Perting samok ka gyud. Samok gyud kayo. Ano man, nagsulti tas kamatuoran rin porting daghanang tao nga suko. Nangasuko nga naman. Mga mini manggula sila. Yan ka, og isakto pa naman Kristiyanos. Pila kabuk na rehistro karon sa sekong Kristiyanos. Pa tilaghanan nya nagkasinabot mo. Na Santa Iya lang mo pangangkon. Wagi simbahan nga wa mangangkon sakto. Nangangko puro sakto pero ang pangutana. Na ba kay gibasihan si mo pangangkon? Doon na ba kay ebidensya nga ikaw ginang alagad sa Dios? Ug wala na pagpuyo na lang. Kay karon panahon na bulgar gyud mo tanan. Kay dinhi di na magyud mapugngan, isulti na magyud ang tibuok kamaturan. Base sa Biblia ug referensya ug uban nga mga kasaysayan. So muna maigsoon, karon nakabalo naman ka, no? Tingali dugay na kang kasunod-sunod sa mga mga gipangwali nako. Ay na paglangan. Kay ningon ang buhat kapitulo 4 bersikulo 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Tungod kay wala nay lain nga ngalan, pila ka buk ngalan? Isa ra nga makaluwas sa tao. Muna akong pamatuod usa ra pila ngalan sa imong nakita sa utang. Isa ra. So moray makaluwas. Mora ni imong dawaton o gusto kang maluwas. Kana o gusto kang maluwas. Muna maingkog ay paglangan nga naman. Iba-iba. Ang kamatayon wagi tao mag-ingon nga mamatay ka ug maon sa diha. Ang kamatayon ingon ang Bible sama sa kawatan. Kay kung ang tagbalay, kung ang tao nakabalo pagkanos sa kawatan, wa na. Kana tabong na isnatan diha na hold-upan da siyudad. O kabalo pa na siya hold-upon siya ng adlaw. Di na mo gawas. Di na mo suroy siyudad naman. Kabalo mo na siyang hold-upon siya, kawatan siya. Pero tungkol kayo siya kabalo, wala na hold-upan, nakawatan. So inana sad ang Bible nagtugan. Nga kini ko nung kamatayon, parihara ko sa kawatan. Mukalit na nag-abot. So di ka kapangandam. Di ka makaingon nga unya na. So samtang buhi pa ka. No? Kaya ang kamatayon sa manas kawatan, moabot na sa tao. Muna inon ka na ko, samtang buhi pa ka. Muning panahon la, ang mudawat kasi ang alan. Kaya sa mapagdawat at patay na. Mga tanan ko nimo, ang patay, doon na dali pagtuo. Unyang kaluwasan, pinagri sa pagdawat o pagtuo siyang alan. Ngun ang Juan, kapitulo 1, bersikulo 12, nga karon, mabtan kag kamatayon. So, pagkaluwas, may magdoktrina na sa Katoliko nga ang patay ampuan maluwas. Pastilan po doy. Looy ka nang mabilin. For example, God. Kita rando ha. Kung tinuod pa ng doktrina lang nga pinagig ampo, maluwas. Na. Looy kay ka, di ba? Ako'y looy. Huwag ka na itong basin sa kaluwasan. Palitag, mamatay ka, ako'y ampo nimo. Ug ingon sila nga maluwas ka. Luwas ka, ang problema, hindi ka matay na ko kisay mampo. Oben ka, o ako ba unang mamatay? Magampo ka para nako, luwas ko. Ang problema, hindi ka matay nimo kisay mampo nimo. So ana ba, gamitin mo utok. Sunod lang taong sa Bible. Di ka mo sunod ng doktrinang hiwi. Biday. Ang pagtuo, pagdawat sa ngalan, mo makaluwas. Usaw man yung pagdawat, pagtuo sa ngalan, patay na ka. Na-imagine ko na ba kayo? Makaalagad din ang patay na. Ay, pastor, naamlay na sulat sa Biblia, pastor, ang patay giwalihan. Lagi, kato magpatay ng inosente. Pagkamatay kong papaisos ko, ito siya kinapusulan sa yuta, kasi ang giwalihan ito. Kato nangalumo sa tubig. Wa pa man tumawalihi sa maing balita, God mo na nga siya, personal nga, nagwali dito. Nya karon mo apil ka ato. Ala, sige, ato sa ilawom sa tubig. Ato sa ilawom sa yuta. Maawat man kaato nila nga lahi man to sila. So ang kanang patay nga walihan, no, paminaw mo. Katurag yung wala makadungog ba sa ngalan sa Ginoo. Mo to sila walihan. Nya ikaw karon kay nakadungog naman ka. Ala testing ko rin kumatay na ba kay kaluwasan. Ako lang kasulti ang daan. Nga naman inig-abot karon sa maong katalagman. Kay mo patay man ginig tao.
Nya lalo mapugngan nimo ng mga anghel man gisinugo sa Ginoo sa pagsilot sa yuta. Hadlok na nimo ng COVID-19 karon nga sample pa na. Samot na ng 7 Great Revolution. So ikaw nakadungog pa kada karon na may nakita man nimo na akong Facebook, no? Then nakabalo man kag sa account, kailangan ka na mo na napaglangan kay basi magmahay ka. Inumdumi. Ingon ang kasulatan, ang kamatayon sama sa kakawatan. Muabot na sa tao nga wa di niya madahom. So mula karon wa kay relasyon sa Ginoo, kay makaparelasyon sa Dios. Ngadto sa Dios iyara man gyud ngalan. Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Kay sa tanang midawat og mituo siya ngalan, nangahimo silang anak sa Dios. Karon kabalo may kung ka anak sa Dios nga naman wa pa magkadawat ni ngalan na alalag ni mangkon kag anak ka sa Dios. Na pareha na mo Felix Manalo butbuton. Takalag pangangkon sa Bible. Tanaw ra oh. Siya kuno ning anghel gikan sa Far East nga namatik dito sa Israel. Unya mangutana ta karon mangayo tag duha ka bug pinatikan sa Israel siya gapatik. Wa gyud kapakita. Samot nagpanilngan ako siya ng 144,000. Kita kag nay pinatikan dito sa Israel. Basig 5 lang ka buok. Basig 100 lang. Naabag siya ikapresentar. Wala gapataka lang magupangangkon. Wa man ko makig-away nila, wa man ko manghilabot nila. Nagtug-an ko tinuod ba? Nga nagpataka lang sila pangangkon. Para ganing Katoliko karon nangangkon nga sila kuno ton tinukod ni Kristo. Pastilan namatay ng tinukod ni Kristo, ingon ang Bible, ingon ang inyong libro. Spirit of Catholicism. Sinulat na sa kapari. Unsa ingon niya dito? Nga kung muangkon ta nga kita mga Katoliko, wag itay mga ulaw. Ala, angkong Katoliko ka. Nindot man ni kay ngalang Katoliko. Pagta nindotan ni kay si Santo Ignacio goy nagtawag ani. Muy nagngalan ani siyang simbahan. Pero problema patay naman go sila. Di kining Katoliko karon sumala sa tong pangsaysay. Ila ra man ang gisulob. Dahil sila midaghan, sila mo na alaan nga katawhan sa Dios. Imagine ba? Ingon ikaduhang Tesalonica 2:4. Ang taong yawanon nga gipalihok pinagi sa gahom ni Satanas. Misulod siya sa templo sa Dios ug miangkon nga siya mao ang Dios. Kanang imong Ginoo karon mao na siya, si Lord Jesus Christ. Misulod siya sa templo sa Dios wa gyud siya mosulod sa palasyo. Wa siya mosulod sa Malacañang. Templo sa Dios siya misulod. Kung nasakitan ka, gwantala na, kaya nga naman, mo may gitugan sa inyong Biblia. So, marato siya. Marato yung mga pagpamatuod. So, dugang mga pangutana, no? O panitan, naglibog pa ka. Litan nga, unsa imong pangutana. No? Ayag kaulaw, ay kahadlok sa pangutana. No? Kaya isbo-usbo na ko. Dili ko insultador. Tarungan lang ko approach. Kumutext ka, tarungan lang ko. Approach. Ayaw lang pagngalan ug di mayo kay nga naman ang katong mga tawo ni text ato ni approach og mga dautan, mga pulong, wa gyud magmahay, gibaslan lang nako sila dautan pulong. Sila may nanguna. Ug mingon sila patay ta pastor, siko sugot po ko. Naman dili naman ko magpailob. Naman sumo na kay pailob ay. Sumo na. Muna maingon ako ug unsay gusto nimo. Mo pud na ikong gusto. Ug gusto kag kaayuhan. Mo pala gusto kagaway na pod. So muna karon ang Jesus Kingdom. Muna karon nga timan ilang pagayo sumala atong gisgutan mas Biblia ug referensya ato nabasa karon nga hapit na gyud may tabo, hapit na gyud mahuman ang gitawag og hapit na gyud siluti sa Dios ang tibuok kalibutan. So inigsilot ani niya, no? May tabo una ang pagpamatik. Kaharon ang katong modawat sa ngalan moro giti maluwas panahon sa katalagman. So dungog himaya ngadto lang sa among gamhanang amahan nga mas papaisos o usbon ako ay napaglangan kay basig niya nang gitawag nga kawatan nga maong kamatayon.